All views, opinions, expressions, and insinuations of the show, its hosts, and their guests do not reflect those of the network and its management. The network and its management do not make any warranties on the opinions, views, expressions, and insinuations presented by the show, its hosts, and/or their guests. The network and its management shall not be liable to any claims or dispute arising from any mentions, expressions, or views presented by the show, its hosts, and/or their guests. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasangbahay and welcome po sa Pangasinan Police Provincial Office. Ako po ang inyong host ngayong Sabado, Police Brigadier General Lou Frias Evangelista, ang Regional Director ng Police Regional Office 1. Ako naman po, si Police Lieutenant Colonel Maria Leonora Teresa de la Cruz, ang Admin Officer ng Office of the Regional Director at ang inyong co-host ngayong Sabado night. Ito po ang programa na mula sa pulisya para sa bawat mamamayang Pilipino. Mga kasangbahay, sa anumang lugar sa Pilipinas, samahan niyo kami sa programang nagpapakita ng hangarin na magkaroon ng mahusay, matatag at maasahan na kapulisan tungo sa maunlad na pamayanan. Halina't makitrending sa aming pagpunta sa iba't ibang lalawigan at syudad upang ipadama sa inyo ang ligtas na bagong Pilipinas, ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. Kaya tutok na sa aksyon at makiisa sa pagtulong tungo sa tunay na pagbabago na kung saan madarama ng bawat Pilipino ang kaunlarang handog ng bagong Pilipinas sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kami po, mga mahal naming kasangbahay, ang inyong Police at your service. Ngayong Sabado, tampok po natin ang probinsya ng Pangasinan at para sa una nating tampok, ang Urdaneta City Police Station. Sa pangunguna ng kanilang snappy na Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Lawrence Keith Calub, kadwaanda kami, ijay Urdaneta City, Pangasinan. Ngayon naman sa pagpapatuloy ng espesyal na programa ng Police at Your Service mula sa nasasakupan ng Police Regional Office 1, partikular sa lalawigan ng Pangasinan. Sinadyang puntahan ng Police at Your Service team ang bayan ng Urdaneta na kabilang sa mga Class 1 municipality sa probinsya ng Pangasinan. At dito aming nakapanayam si Police Lieutenant Colonel Lawrence Keith Cuyab bilang Chief of Police ng Urdaneta Municipal Police Station upang ibahagi ang estado ng kanyang nasasakupang lugar. For the past weeks, ma'am, and months, manageable naman po yung mga insidente na nangyayari po dito sa Urdaneta City. Sa ating mga kasangbahay, magandang gabi po sa ating lahat. Tangkilikin po natin ang Police at Your Service ng PNP. Dagdag payag rin ni Hepe sa usapin sa pagpapatupad naman ng mga batas at pagpapanatili ng seguridad ng bayan. Anya, ito ang kanyang mga hakbangin at inisyatibong pinaiiral. Dito po sa Urdaneta, ma'am, hindi naman po bago ang mga in-implement natin na mga activities ng kapulisan natin. Kagaya pa rin po ng dati, may nagkakandak tayo ng patrolling, kakandak tayo ng visitation sa mga schools, sa mga barangay. Nakikipag-corroborate po tayo sa mga city officials, other government agencies. But we also have initiatives na nagda-directly address dun sa mga most prominent crime na nangyayari dito sa area. For example, before I went here, before I was assigned here, ang napansin namin na most prominente na krimen dito is robbery. From that, we initiated na magkaroon ng palakasin yung
mga business establishments yung security nila. So, sa pangalan ni Mayor, ginawa namin po yung Project Paraino. So, this is patrolling against robbery for an adequate and yielding normative operations ng mga business establishments, especially yung gasoline stations, 24/7 convenience stores, tsaka financial and banking institutions. In line with the smart policing ng PNP, using the technology. So, since na nagpapatrol yan ng police, sinasabay na rin ang gagawin, pupuntahan yung establishment, tapos may dinidikit po tayo na QR code dun sa establishment. Then, pagka-scan ng QR code, may list po siya ng mga i-inspect. Yung list na to is the same list dun sa mga kinakandak po natin dun sa security survey. So, kunyari, ang nakalagay dun is visitation ng CCTV. Check kung may CCTV yung area, kung nagpo-function yung CCTV, kung may gwardiya ba dyan na naka-deploy, yung lighting system ng area, well lighted ba, yung sa drainages natin na nandun, in-inspect po nila, baka may mga mapagsamantala, naguhukay na po pala. Bagaman ang pulisya ng Ordaneta ay may mga estratehiyang isinasagawa na panglaban sa iba't ibang krimen tulad sa robbery sa bayan, anya, tuwiran din ang kanilang pagtalima sa mga programa ng pambansang pulisya na tumututok at nagtataguyod ng kapakanang pangkababaihan at kabataan. May nagle-lecture dun sa laws about sa mga gender-based laws, kunyari sa rape, sa 9262, sa Bausi, sa lahat po ng mga kon natin, yun po yung nile-lecture. And ine-emphasize po natin doon yung penalty para po at least alam po, aware po yung mga would-be criminals na kung gagawin nila, ito pala yung mangyayari sa amin. So, yun po ma'am yung ginagawa natin doon. And also, nakipag-meeting po kami sa ICC and na-introduce po namin yung VD or yung video in-depth interview sa mga victims naman po ng rape and other gender-based violence. Kasi po ang nangyayari po sa atin, mostly pag naipila po natin yung mga kaso or pag may nag-report po sa atin, i-interviewin natin, interview ng police, interviewin po ng CSWDO, i-interviewin po ng health. Pag fit na refer po natin yung kaso, interviewin na ng swap fiscal. After na i-refer, pag sa hearing na po, interviewin na naman po ng judge. Tapos i-cross-examine pa po ng mga lawyer. So, ang nangyari, paulit-ulit po yung tinatanong dun sa biktima. And dito po, nagkukos po ng trauma sa mga biktima natin. So, pre-propose po namin na magkaroon ng VD or yung video in-depth interview. Pahayag at paliwanag rin ni Police Lieutenant Colonel Cuyab, dahil sa inisyatibo at programa nilang video in-depth interview ay mas naiibsan ang epekto ng trauma sa mga nagiging biktima ng panghahalay. So, etong video room natin, mag-i-install po tayo ng camera na nandun na, naka-in place, video recorder na nandun. And dun sa mga nasabi ko po kanina na agencies, we will come up po ng list lahat ng questions. And from dun sa mga nasambit ko po na agency, isa na lang po ang mag-question ng lahat ng list. Para po yung result po nun, yun na rin po yung ipipresent sa prosecutor, sa court, pagdating po ng araw. So, ito po yung mga some of our initiatives, ma'am, regarding po sa most prominent crime. Dagdag pa niya, pagdating naman sa usapin ng pagsugpo ng iligal na droga at bida program ng pamahalaan, sila ay hindi nagpapahuli sa pagsasagawa ng operasyon upang masugpo ang iligal na droga at krimen sa bayan ng Ordaneta. Most po na contributions naman po dito is yung sa illegal drugs and campaign natin sa gambling, sa mga firearms, loose firearms. And tungkol ma'am dito sa mga anti-criminality na ginagawa natin, mas pinaigting pa po natin yung pag-implement nito ma'am. Actually po ma'am, mga 2 weeks ago, we were able to confiscate may worth
na drugs na more than 200,000 pesos. So yun po yung pinakamalaki po dito sa Urdaneta for this year. But for the past years, ma'am, ngayon po ma'am napapansin namin, dumarami na po sa ibang lugar na mas malaki ang nakukuha. So yun ma'am, mas pinaigting po natin yung kampanya natin sa hindi lang po sa illegal drugs but all forms po ng illegal activities. Yung sa kampanya po natin dun sa loose firearms, ma'am, continuous po yung pag-account po natin ng loose firearms. Yung mga may list po tayo from RCSU na binigay po sa atin kung sino po yung ikakatok. And daily po, nire-remind ko po yung patrollers natin na puntahan, tanungin kung anong status. Kung namatay na, death certificate, nasaan ngayon yung baril. Kung nabenta, nasaan po yung deed of sale. So yun po yung mga ginagawa po natin, ma'am, sa loose firearms. So mas pinaigting po natin, ma'am, yung pag-i-implement. Maliban sa kabi-kabilang kampanya kontra kriminalidad para sa publiko, patuloy rin ang kanilang pagkakaloob ng mga aktibidad at mga best practices sa kanilang bayan na katuwang ang kanilang mga force multipliers. Sa community partnership na ma'am, regarding din po dito sa pag-implement po ng mga anti-criminality campaigns natin, in effect po namin dito yung sa pulis sa barangay, ma'am. Yung pulis po kasi natin sa barangay, ang kanyan is 1 per barangay. So dito po hindi po namin maiwasan na yung kapulisan po natin is hindi pwedeng mag-isa na gumagalaw. So ang ginawa po namin to empower po yung ating mga CVOs or mga barangay tanods from 6 PM po ng gabi hanggang 12 midnight. Yung mga assigned po na pulis sa barangay, pupunta po sila sa barangay along highways. Yung mga barangay po na ito na nasa sakupan ng mga nasabi kong kalsada, ma'am, pupunta po yung mga PSB natin or pulis sa barangay and kasama po nila na magpatrolya yung mga CVOs po natin. And gustong-gusto po ito ng mga CVOs natin. At least na-empower po sila, nararamdaman nila, natanod po sila. And mas malakas po yung loob nila na mag-responde po. Nakasama po nila yung kapulisan natin. Yung 6 to 12 po yung oras na napili natin kasi ito po ang kadalasan kung saan mas marami po ang criminal activities po na nangyayari. So dito po kami nag-focus. Yung 6 ng gabi hanggang alas 12 po ng madaling araw. Maliban sa pagpapatibay ng ugnayan sa kanilang mga katuwang mula sa lokal na pamahalaan, isa din sa ikinagagalak ng hepe ng Urdaneta ay ang malaking tulong ng kanilang mga social media platforms. Kaya naman, ito ang panawagan niya sa publiko. Yung social media, ma'am, is lakas po ng tulong sa kapulisan po natin, especially po sa pagbibigay po ng warning sa mga kapulisan natin kung ano po yung mga most common crime na pwedeng mangyari or pwede po nilang harapin. So nagiging po siya, ma'am, nabibigyan po natin sila ng warning. Yung mga kababayan po natin dito na umiiwas sa mga ganitong gawain or maging aware sa mga ganitong modus ng mga kriminal. At the same time po, nagiging transparent din po tayo kung ano po ang nangyayari sa kapulisan through sa social media postings po natin. So, doon, ma'am, nabibuild po natin yung trust po nila. Kasi nakikita nila kung ano yung ginagawa ng pulis. And nandun din po, nakikita natin yung feedback po nila. So, kung paano po yung nararamdaman nila, kung paano po nila nakikita ang kapulisan natin. So, malaking tulong po ang social media, ma'am. Yung pong mga kababayan ng Urdaneta, inaanyayahan po namin kayo na dumulog sa ating social media account, yung Urdaneta City Police Station sa Facebook and Messenger or yung Urdaneta City PNP. Kung kahit ano pong problema natin, maging criminal man yan or patungkol po sa public safety, i-report po natin sa aming social media account kasama po ng aming hotline numbers.
Sa mga nais dumulog, maaaring tumawag sa mga numerong 0998-598-5135 o kaya naman sa numerong 0998-589-5134. Sa huli, ito ang huling iniwang mensahe at panawagan sa lahat ng sumusuporta sa pulisya ng Urdaneta. Sa local government po, napakaswerte po ng kapulisan po ng Urdaneta at napaka-supportive po ang local government ng Urdaneta sa pamumuno po ni Mayor Julio Ramy Paraino III and ang kanyang Vice Mayor po si Sir Jimmy Jing Paraino, kasama po ang mga sangguniang bayan. Lahat po ng pangangailangan po ng Urdaneta City Police Station, particularly po sa gas po namin, sa repair and maintenance po ng mga vehicles and motorcycles natin, and other requests related po sa pagpapatupad po ng mga batas para magkaroon po ng kaayusan, katahimikan at kapayapaan sa Urdaneta, ibinibigay po nila. So, napakaswerte po namin dito sa Urdaneta City Police Station sa suporta po ng ating local government. So, maraming salamat po sa inyo, sir. Kaagapay naming mamamayan ng Urdaneta City, bilang inyong hepe ng kapulisan, nais kong ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong pakikiisa at suporta laban sa krimen. Mahalaga sa amin ang inyong kaligtasan at kaayusan. Sa panahon ng pagsubok at krisis, inihikayat namin kayong manatiling mapanatag at makipagtulungan sa pagpapatupad ng mga alituntunin sa kaligtasan at pagsunod sa batas. Patuloy kaming nasa inyong serbisyo para sa ikauunlad ng ating komunidad. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Alamin naman natin ang mga bagong Pilipinas activities mula sa Santa Barbara Police Station. Sa pagbabalik ng Police at your service. Nagbabalik po ang inyong mga katropang pulis sa Police at your service. Mula pa rin sa probinsya ng Pangasinan, halina't alamin ang mga best practices ng Santa Barbara Police Station. Sa pamumuno ng kanilang Chief of Police, Police Lieutenant Colonel June Wacnag. Narito po. Ang Santa Barbara o Bayan ng Santa Barbara sa Pangasinan ay isang first class na munisipalidad sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa census noong taong 2020, ito ay may populasyon na 92,187 na mamamayan. Ang Santa Barbara ay may layong 24 na kilometro o 15 milya mula sa Lingayen at 200 kilometro o 120 milya mula sa Maynila. Ang bayan ng Santa Barbara ay nahahati sa 29 na mga barangay. Bawat barangay ay binubuo ng mga purok at may mga sityo. Generally peaceful ang Santa Barbara at dito ay maayos na magkatuwang ang pulisya, pamahalaan at mga mamamayan. Ang bayan ng Santa Barbara ay isang Class A municipality. Ay binubuo ng 29 na barangay. So, isa ang police community precinct natin. Ito ay matatagpuan sa malapit sa pamilya ng bayan ng Barangay Poblacion Sur. At sa ating kapulisan, meron tayong total strength na 81 na personnel. Ito po ay 77 na uniform personnel at 4 na non-uniform personnel. Ilang most wanted and by bus operations ang ilan sa kanilang latest operational accomplishments. Sa ating accomplishment sa paglaban natin sa kriminalidad, meron tayong accomplishment
mula noong January 21, 2024. Hanggang ngayon ay naka-aresto tayo ng 18 wanted persons at dalawa sa mga ito ay top 6 municipal level sa kasong homicide at top 5 municipal level sa kasong statutory rape. Walang piyansa ito. So, nagkaroon din tayo ng 4 na bypass operations noong buwan ng Abril 2024. So, ito ay isang operation nitong Mayo 2024 na nagresulta sa pagkaresto ng 5 street level individuals. Kooperasyon at pagtutulungan ng Santa Barbara Police Station at kanilang local government unit at mga mamamayan ang isa sa mga susi ng kanilang maayos na pamayanan. Sa tuwina, prioridad ng Santa Barbara Police ang kapayapaan at kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Sa ating programs, pagtutok ng direksyon ng ating Chief PNP na nagpataguyod ng isang Pilipinas kung saan ang pulisya ay naglilingkod para sa kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan. Ang Santa Barbara Police Station ay may mga programang pinapatupad upang may padama sa mga tao na sila ay ligtas sa bagong Pilipinas. Kagaya ng ito ay palaging pagbisita sa bawat barangay upang malaman ang kanilang sitwasyon. Pangalawa, ito ay pinaigtin na ang ating mobile tactical motorcycle riding patrol. Ito yung TRMU at foot patrolling lalo na sa mga matataong lugar. Isa pa ay pagbibisita sa mga financial at business establishment para makita yung seguridad, lalo na ngayong panahon. At isa pa ay nagdi-deploy ng ating kapulisan sa kalsada at sa matataong lugar. Kasi nga, mostly karamihan nandun yung mga gumagawa ng mga hindi maganda. Isa pa nating natin is pinagtindin natin ang checkpoint at uplansita. Operation sa bawat boundary ng ating bayan para siguro din ang kaligtasan ng ating kababayan. Generally peaceful ang Santa Barbara, subalit kahit saan mang lugar, may ilang problema ng lipunan. Ilang suspects sa illegal na droga ang kanilang nadakip. Pagdating naman doon sa illegal drugs, ang mga kapulisan sa bayan ng Santa Barbara ay patuloy na sumusunod sa kautusan ng ating mahal na Chief PNP patungkol sa laban natin sa illegal na droga. Hindi po tayo tumitigil, pagkus ay lalo pa nating pagting ang pagmonitor upang maaresto ang mga taong involved sa nasabing illegal na gawain. Bukod dito, pinapalakas ng kapulisyan ang ugnayan sa pagitan ng mga pulis at mamamayan, kabilang na ang pagbuo ng mga community watch group at pag-organisa sa mga anti-drug awareness campaign sa mga barangay at eskwelahan. Sa katunayan, mula noong January 1 to 24 hanggang May 5, 2024 ay meron tayong 12 illegal drugs operation na nagresulta sa pagkaresto ng 18 na individual. Subok na ang magandang samahan at suporta ng Santa Barbara Municipal Police Station sa kanilang local government unit at mga mamamayan. Pang lalong mapalakas ang tiwalang mga taga Santa Barbara sa ating kapulisan. Patuloy na namin ginagawa ang mga sumunod sa mga aktibidad. Ito po ay isang transparency at accountability. Ito ay sa pamamagitan ng paglantad sa aming mga gawain, nagpagbibigay ng regular na mga updates sa mga hakbang na sinagawa. Ito po yung mga traffic sims,
rerouting at iba pa. upang mapanatili ang integrate ng mga pulis at pagtugon sa mga lahanin ng publiko ng maayos at bukas. Ito po ay pangalawa ating ginagawa ay ang community engagement. Ito ay sa pamagitan ng pagdalo sa mga pagtitipon ng mga mamamayan. Ito yung mga barangay fiesta, pulong-pulong at iba pa. At sa pagsagawa ng mga aktibidad tulad ng barangay patrols at community outreach program. Isa pa ay ang pagpapakita ng mabuting halimbawa. Ito yung role modeling. Ang mga kapulisan natin ay nagpapakita ng mabuting halimbawa sa pamamagitan ng kanilang mga gawain at pananalita. Ang pagpapakita ng integridad, profesionalismo at paggalang sa mga batas ay nagtuturo sa mahalagang values at papalakas ng tiwala sa organisasyon ng pulis. At meron din, isa din, pagtugon sa mga isyu at reklamo. Ang mga kapulisan natin ay agad na tumugon sa mga isyu at reklamo ng publiko. Sila ay nakikinig, nag-iimbestiga at kumikilos sa mga halalin ng mga mamayan upang mapanatili ang tiwala at support ng komunidad. A policing program, a SMART sa Santa Barbara Municipal Police Station. Policing program, ito ay para tugunan ang Philippine National Police. Ito yung secured, mobile, artificial intelligence driving and real time. Ito po yung SMART. Yung policing program ng at ICT development, ang mismong police station ay nakabitan ng 8 CCTV yung nandito sa atin. Bukod pa sa pagkaroon ng two-way radios na gamit ng mga kapulisan natin para sa mabilis na pagtugon sa mga emergency at mga krimen, at ito ay epektibong makipag-ugnayan sa mga bawat isa. Isa rin dito ay yung proposal sa LGU na magkaroon ng CCTV sa lahat ng entrance and exit sa bayan ng Santa Barbara ayon sa napagkasunduan ng DILG, PNP at MDRMO at LGU. Ang panghuli po ay ang pagkakaroon ng commander center na nakakatalaga sa opisinang MDRMO. So sila po ang nag-ooperate doon sa yung natin sa command center. Ang countermeasure ng Santa Barbara sa banta ng mga rebelde at teroristang grupo. Programa natin kontra rebelde at teroristang group. So, ang bayan ng Santa Barbara ay isang insurgent-free at wala po tayong namomonitor na makakaliwang grupo o rebelde sa ang ating programa sa laban ng rebelde at teroristang grupo. Ay nating paigtingin at ito ang naayon sa Executive Order number 70 known as the Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito yung RTF LCAC. So, patuloy nating pangalagaan na tayo ay insurgency-free sa pamagitan ng regular na pagmumonitor sa sitwasyon ng bawat barangay at pagbibigay natin ng mga flyers sa ating mga kababayan kontra sa rebelde at terorista. Sa mga nais makipag-ugnayan o mag-report sa Santa Barbara Municipal Police Station, maaaring tumawag sa 0998-598-5120 o sa kanilang Facebook page Santa Barbara Municipal Police Station. Ang pasasalamat ng Santa Barbara Municipal Police Station sa ating mga kababayan, higit sa mga taga Santa Barbara, bilang inyong police at your service. Kasama sa adhikain ng ating pulisya ang maglingkod at magprotekta sa ating mga mamamayan. Sa panahon ng pagbabago at pagunlad
mahalagang malaman ng bawat isa na ating kapulisan ay nandito upang maging katuwang sa inyong kaligtasan. Sa abot ng aming kakayahin, titiyak namin na gagampanan namin ang aming tungkulin ng may integridad at profesionalismo. Ipapangako namin sa mga magsumisikap kami upang maging laging handa sa pagtugon sa inyong pangangailangan at sa mga hamon ng ating lipunan. Hinikayat ko kayong magtulungan at makipagtulungan sa atin pong mga kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng ating komunidad. Sa pagkakaisa at pagtutulungan, masisigurado natin ang isang ligtas at maunlad na kinabukasan para sa lahat. So maraming salamat sa inyong suporta at pagtitiwala. Patuloy po naming ipaglalaban ang inyong karapatan at kaligtasan. Magkaisa tayo para sa isang mas magandang bukas. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Police Lieutenant Colonel John Waknag, PP ng Santa Barbara Municipal Police Station, para sa Police at your service. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ngayon naman, alamin natin ang mga paglaban kontra krimen upang maging ligtas ang mga taga-Manawag. Sa tulong ng Manawag Municipal Police Station sa pamumuno ng kanilang Chief of Police, Police Major Napoleon Eleccion Jr. Tayo na po sa Manawag. Ang pambansang pulisya ay patuloy ang pagsasagawa ng mga programa at inisyatibo tungo sa epektibong pagpapatupad ng batas, partikular sa bayan ng Manawag. Magandang gabi po sa atin lahat, lalong-lalo na sa taga-subaybay at tagapakinig ng ating programa. Police at your service, Police Major Napoleon Eleccion Jr., ang Chief of Police ng pinagpalang bayan ng Manawag. In terms of accomplishment, ang Manawag Police Station ay may recorded na for being tagged down as top performing police station for the previous year, calendar year 2003. The implementation of synchronized anti-crime law enforcement operation focusing on anti-illegal drugs, illegal gambling, wanted person at arrest of wanted person natin. At as of now, we have recorded 18 drug operational accomplishments as of January 2024 to present. And of course, we have also 32 arrested wanted person mula January. Kabilang na dito ang top 1 municipal level wanted person natin, ma'am. And idagdag ko na rin, 7 drug-cleared barangays last March 2024 in addition to the 16 drug-cleared barangays from the previous years. Meron pang 3 remaining barangays which are due for PDEA deliberation and expected to be completed, processed, and awarded this second quarter, ma'am. Narito ang Best Public Service Engagement Programs ng Manawag upang masiguro ang peace and order and safety. Meron po tayong tinatawag na Project PLEAD na Movable Police Community Precinct, hango sa salitang Ilocano na ibig sabihin ay gulong na kasalukuyang naka-preposition sa mga strategic areas of convergence. Ang Project PLEAD na ito, ma'am, ay strong collaboration with the Manawag LGU. P stands for Police Presence to Areas of Convergence, and I, Immediate Response to Crime Emergency and Non-Emergency Calls, and strict L, Law, E, Enforcement for the Deterrence of Crime and Strengthening of Community Engagement. Ibinahagi rin ni Police Major Eleccion Jr. ang kanilang kampanya kontra iligal na droga. Ang Manawag Police Station sa aking pamumuno ay patuloy na pinapaigting natin ang ating kampanya against illegal drugs upang makuha natin ang 100% drugless community. Ang chain of custody ay properly sinusunod upang mapanatili ang admissibility and reliability of evidence in legal proceedings, na pinapanatili rin natin ang magandang rapport and collaboration
relationship sa RTC at the same time sa judiciary personnel branch to effectively and efficiently complete criminal justice objectives. Patuloy rin ang active close coordination natin sa LGU para sa Balay Silangan Reformation Program, ma'am. Katuwang ang lokal na pamahalaan, maigting ang pagsasagawa ng mga programa kontra kriminalidad ng Pulis Manawag. Luckily for Manawag, because of a good symbiotic relationship, we accomplish things for the better. Kaya with our Chief of Police now, I can confidently say na we're doing good. And in fact, Manawag, because we're a pilgrimage town, we are the #1 tourist destination for the whole Region 1. That's why that gives us an extra challenge to really manage first peace and orderliness, at saka kasama na rin po dyan yung visibility. We have conceptualized a mobile PCP, na banggitin ko na rin. This PCP, I think this is the very first for the whole Philippines, which we can pull around where the action is. We fully support the leadership of our Provincial Director, Colonel Fanged. He's doing great actually. He's very visible. And in fact, the projects being undertaken by the Provincial Command is being felt dito sa aming locality. And in fact, hindi lang siya, pati ang aming Regional Commander frequented Manawag. Maybe for the church, and of course, maybe Manawag talaga is, pag naririnig po kayo sa Manawag, talagang there's a second look na talagang Manawag is really a pilgrimage town na talagang pinupuntahan. So all the more in cases of big events, the support of the province, the PPO, and even the regional office is always there. Sa araw-araw na pagtupad sa sinumpaang tungkulin ay ganun din ang pagsusumikap ng Manawag Municipal Police Station na mapanatiling maayos at ligtas ang lugar. Sa ating mga kababayan na nais magpaabot ng kanilang mga katanungan at sumbong, huwag po kayong mag-atubiling kumontak sa mga sumusunod na numero ng telepono: 075-529-0302 o kaya naman ay sa 0998-598-5123. Maaari din kayong kumontak sa pamamagitan ng kanilang Facebook page, Manawag Police Station. Asahan niyo po na kami ay laging handa upang ipatupad ang batas at labanan ang kriminalidad. Naniniwala ako na ang law enforcement and community members ay dapat makapag-develop ng positive working relationship upang makabuo ng pangmatagalang solusyon at mapataas ang tiwala ng pagitan ng pulisya at ng publiko. Muli, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Police Major Napoleon, Election Junior, Chief of Police ng Manawag Police Station. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Tutok lamang kayo mga kasangbahay at magbabalik ang inyong Police at your service. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Narito naman ang maaksyong pagsugpo sa krimen upang maging ligtas ang ating komunidad. At ang latest na aktibidad ng ating Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, tampok sa ating Roundup Reports. Well, pinapaabot natin sa lahat nating mga kababayan ang kahandaan ng Philippine National Police na tumugon sa magkaharapin natin ng mga problema patungkol sa natural disaster ngayong narito na ang La Nina. Sinimula ng i-account o ihanda ng Philippine National Police ang lahat ng kanilang kagamitan sa disaster response. Ito'y kasunod ng pagpasok ng tag-ulan at banta ng La Nina sa bansa. Ayon kay PNP Directorate for Police Community Relations Director, Police Major General Bernard Banac, bukod sa manpower, ipinapa-account na rin ng PNP ang gamit ng mga pulis sa buong bansa para agad na makatugon sa oras ng kalamidad. Well, kung kumpara natin sa mga nagdaang taon, mas equipped ngayon, mas maraming kagamitan ang PNP natin. So, pero kung titingnan natin sa
ideal. Of course, mas kailangan pa natin na mas maraming kagamitan, pero sa kakayanan natin ngayon ay sasabi natin handa ang PNP. Mayroon na ring mga bagong gamit ang PNP na malaking tulong sakaling mayroong matabunan ng lupa dulot ng landslide. Mayroon tayong isang high-tech equipment ngayon na may kakayanan na tumingin or mag-examine kung may mga natabunan na mga kababayan natin, no, sa isang sakuna or isang disaster incident. Kung may natabunan, subalit hindi naman ito talagang napaka-sophisticated. So at least meron lang tayong magamit pang determine kung may mga heartbeat pa na manggagaling sa isang katawan ng tao na maaaring buhay pa, na natabunan. Makakatulong na malaki siya. Mas pinaigting din ngayon ng PNP ang kanilang komunikasyon sa lahat ng ahensya ng pamahalaan kaugnay sa pagtugon sa kalamidad. Nung mga nakaraang na taon, nagkaroon ng mga insidente na kung saan nagkaroon ng mga power line nasira at nagkaroon ng naputol yung mga komunikasyon. Ang ginagawa ng ating PNP kaagad ay we activate our own communication system. Gumagamit tayo ng mga satellite communication. So, kaagad naman mayroon tayong communication na isasagawa. Ang mga tauhan ng PNP ay kabilang sa mga kaagad na sumasaklolo sa mga local government unit sa panahon ng kalamidad, kagaya ng pagsasagawa ng preemptive evacuation, search and rescue operation, road clearing at pagpapanatili ng seguridad sa lugar. Panawagan ng PNP DPCR sa publiko, makinig sa paalala ng mga local government executive sa panahon ng kalamidad para makaiwas sa sakuna. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang ugnayan ng pulis at komunidad ay isang matibay na pundasyon sa tagumpay ng mga programa ng pambansang pulisya, higit lalo sa pagsugpo ng kriminalidad sa lipunan. Kaya ating kinapanayam ang bagong talagang direktor ng Police Community Relations, Major General Bernard Banap. Una sa lahat ay nais ko muna ng bigyan ng pagbati ang lahat ng ating mga taga-subaybay at taos-puso ang pasasalamat sa lahat ng suporta na binibigay sa atin ng ating taong bayan. Hindi lamang sa ating kapulisan, kundi sa ating lahat ng mga mamamayan na patuloy na tumatangkilik ng ating programang ito. Well, isang karangalan at pribilehyo ang makapaglingkod bilang direktor ng ating Police Community Relations dahil isang pagkakataon ito na muli mapalakas natin ang ating ugnayan sa ating mga mamamayan na siyang ating sinumpaan na paglilingkuran, lalong-lalo na sa pamumuno ng ating PNP Chief, Police General Romel Francisco Daileg Marbil, ay binibigyan niya talaga ng malaking emphasis ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga mamamayan. Sa kanyang tagline, yung programa, sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Kaya napakalaking magandang balita, no, para sa ating community relations dahil ito talaga ang magiging magsiset ng direction ng ating community relations. Well, dito sa ating programa ngayon ay binibigyan natin ng kahalagahan ang mga community relations activities na magbibigay ng hindi lamang malakas na ugnayan natin sa ating mga mamayan, ganun na rin yung pagbibigay din ng emphasis sa ating mga kapulisan, no? At sa kanilang mga pamilya or mga dependents. So, masasabi natin ang community relations natin ay may dalawang aspeto, yung panlabas o yung external at yung internal natin o yung panloob. So, sa mahabang panahon, ang ating mga community relations ay panlabas, no? Talagang strengthening the partnership, relationship with the community, our stakeholders, force multipliers, at lahat ng mga yan. At medyo nagkulang na ang ating pag-asikaso rin sa ating mga kasamahang mga pulis. Ganun na rin ang kanilang pamilya. So ngayon, sa pamunuan ng ating PNP Chief, General
Marbil, ay bibigyan natin ng balance, no? Balansyado lamang. Meron tayong pang-external, meron ding pang-internal. So ngayon, bibigyan natin ng emphasis ngayon ang mga pulis, mga kasamahan natin, ganun na rin ang kanilang mga pamilya. So magkakaroon na tayo ngayon ng mga activities, medical and dental mission, and so many other family-related activities para sa ating mga kapulisan. Nang sa gayon ay makakuha ng inspirasyon ang ating mga kasamang pulis sa ating organisasyon, sa kanilang pamilya, dahil binibigyan natin talaga ngayon ng sobrang emphasis ang pamilya ng ating mga kapulisan. Saludo po ang pulis at your service sa inyo. Sa ating mga kasangbahay, bago kayo mag-unwind tuwing Sabado ng gabi, samahan ninyo kami sa pagbibigay serbisyo sa inyo. Marami pong salamat sa Pangasinan Police Provincial Office sa pangunguna ng kanilang Provincial Director na si Police Colonel Jeff E. Fanged. Gayon din sa pagpapanatiling ligtas ng mga taga-Pangasinan mula sa Urdaneta City Police Station, Manawag Municipal Police Station at Santa Barbara Police Station. Saludo din po tayo sa mga tampok na bagong Pilipinas activities sa ating Roundup Reports. Hanggang sa susunod na Sabado, magkita-kita po tayo muli dito sa lingguhang pagpapakita ng mahusay, matatag at maaasahan na kapulisan sa buong bansa. At sa ngalan ng ating 30th Chief Philippine National Police, Police General Romel Francisco D. Marbil, ako po ang inyong lingkod, Police Brigadier General Lou Evangelista, Regional Director ng Police Regional Office 1. At ako naman po, si Police Lieutenant Colonel Maria Leonora Teresa de la Cruz, ang Admin Officer ng Office of the Regional Director of Police Regional Office 1. At mula dito, sa Lingayen, Pangasinan, see you all again next Sabado night. Dito lamang sa ligtas na bagong Pilipinas, ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Kami po, mga mahal naming kasangbahay, ang inyong Police at your service.